ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May ilan sa atin na nakaranas na ng trauma. Marami tayong mga karanasan na maaaring mag-iwan nito. Ikaw kabarangay, may mga bagay ka pa bang nahihirapan kang sabihin hanggang ngayon? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig po sa inyo. Sa totoo lamang po ay nagdalawang isip ako kung ibabahagi ko sa inyo ang kwento ng buhay ko dahil hindi naman madali para sa akin na i-share ito. Pero napagtanto ko na marahil ay mas makakapag-move on ako sa masalimuot na mga karanasan na na-experience ko kung ikakwento ko ang mga pinagdaanan ko. Ako nga pala si Mira, lumaki po ako sa isang broken family. At habang lumalaki ako ay naiinggit ako sa mga kaklase ko. Lalo na kapag nakikita ko silang inaasikaso at inaalagaan ang kanilang mga magulang. Dahil yon ang mga bagay na hindi ko naranasan mula sa sarili kong mga magulang. At habang lumalaki ako ay puro pagtatalo at sigawan ni na mama at papa ang naririnig ko. Bihira ko ring marinig sa kanila na sabihin na mas mahal nila ako. Kaya naman lumaki akong puno ng insecurity sa trauma. Palagi kong tinatanong ang sarili ko kung karapat dapat ba akong mahalin at unawain. Pero nagkaroon ako ng kaunting pag-asa nang makilala ko si Leon. Mabait at maalaga si Leon. At tuwing kasama ko siya, pakiramdam ko ay wala na akong mahihiling pa. Siya na nga siguro ang pinakamalambing at pinakamaalaga kong boyfriend at alam ng Diyos na araw-araw kong ipinagdarasal na sana'y manatiling matatag ang relasyon namin at magtagal kami ni Leon, Papa Dudut. Leon, mahal. Tabihan mo na ako dito, please. Matulog na tayo. Saglit lang, mahal. May tinatapos lang ako. Ano ba kasi ang ginagawa mo? Report ko para sa trabaho. Kailangan na kasi ito eh. Ipagpabukas mo na lang kaya yan. Gabing-gabi no. Pasensya ka na, mahal, pero hindi pwede. Bukas na rin kasi kailangan to. Ganun ba? Alam ko na. Tabihan mo na lang kaya ako dito kahit isang oras lang. Sige na naman no. Gustong-gusto na kasi kitang makatabi. Huwag ka mag-alala. Pagkatapos ko dito, sayong-sayo na ako. Uy, mahal. Umiiyak ka ba? Hindi. Sandali lang, umiiyak ka eh. Ano bang problema ha? Ba't ka ba umiiyak? Ikaw kasi. Ano na naman ginawa ko? Pakiramdam ko kasi. Mas priority mo pa yung trabaho mo kaysa sa akin. Mahal, huwag ka nga mag-isip ng ganyan. Oo, siguro nga importante sa akin ang trabaho ko. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi na kita pinapahalagahan. I'm sorry, Leon ha. Siguro nga masyado ako magiging OA ngayon. Pero ayoko lang kasi yung pakiramdam na... Ano? Yung pakiramdam na ano? Yung para akong namamalimos ng atensyon mo. Alam mo naman na simula pa nung bata ako ni minsan hindi ko naramdaman na mahal ako ng mga magulang ko, di ba? Napakalaking trauma nun para sa akin. Kaya tuwing hindi mo ako pinapansin, pakiramdam ko parang bumabalik sa akin yung lahat ng mga nangyari noon. Ay, mahal. Makinig ka nga sa akin, ha? Alam kong hindi madali ang mga pinagdaanan mo noon. Pero tapos na yun. Ako na ngayon ang kasama mo. Kaya sana naman kahit papano, pagkatiwalaan mo ko. Kasi wala akong ibang gusto kundi yung sumaya ka. Tsaka maparamdam ko sa'yo kung gaano kita kamahal. Talaga ba? Oo, syempre naman. Kaya sige na.
Pagbibigyan na kita. Anong ibig mong sabihin? Tatabihan kita dito hanggang sa makatulog ka. Okay? Mm, ang sweet mo talaga. I love you, mahal ko. I love you din, mahal ko. Ka na umiyak, ha? Sige na nga. Papa Dudut, tinabihan ako ni Leon sa kama hanggang sa makatulog ako. Pero pagkalipas ng ilang oras ay naramdaman kong bumangon siya para tapusin ang trabaho niya sa laptop. Aaminin ko po na nagtampo ako nang umalis siya sa tabi ko pero hindi ko na siya nakausap noon dahil antok na rin po ako. Siguro marami sa mga kabarangay ninyo magsasabi na clingy ako at masyado akong possessive. Aaminin ko rin naman na may katotohanan yon. Pero kahit na anong gawin ko ay nahihirapan talaga akong pigilan ang sarili ko. Madali akong masaktan kapag hindi ko nararamdaman ang atensyon at pagmamahal na hinahanap ko at sa katunayan ay ilang beses na rin kaming nagtalo ni Leon dahil sa pagiging clingy ko. Pero kahit na ganoon ni minsan ay hindi sumagi sa isipan naming dalawa na maghiwalay dahil mahal na mahal namin ang isa't isa. At mas lalo ko pang gustong ipakita kung gaano ko kamahal si Leon. Noong isang araw ay umuwi siya sa bahay na may dalang magandang balita, Papa Dudut. Mahal! Ano ba? Mahal naman eh. Bakit ka ba nagugulat? Sorry, mahal. Masyado lang kasi ako na-excite. May magandang balita ako para sa'yo. Ano naman yun? Na-promote ako sa trabaho. Ay, amazing ang bongga! Congratulations, mahal! Thank you, mahal. Para din sa atin to. At alam mo, dahil dyan, magse-celebrate tayo sa labas. Magdi-dinner tayo mamaya, okay? Nga pala, mahal, may ipapaalam sana ako sa'yo eh. Ano naman yun? Ano kasi, may napagkasunduan kasi na team building yung mga katrabaho ko. Pero huwag ka mag-alala. Kasi bukas, sayong-sayo ako. Magdi-dinner tayo kahit saan mo gusto. Talaga ba? Mag-dinner ka mag-isa mo? Uy, mahal! Sandali lang, galit ka ba? Ay, hindi. Ayos lang naman ako, Leon. Ipagdadasal ko na lang na sana mag-enjoy ka dyan sa team building nyo. Mahal naman, sandali lang. Huwag ka naman magtampo sa akin. Nakakahiya din naman kasi kapag hindi ko sinipot yung mga katrabaho ko, di ba? Pero tulad nga nung sinabi ko, bukas na bukas, promise, babawi din ako sa'yo. Pwes kung gusto mo makabawi sa akin, ngayon mo na gawin. Mahal naman eh. Huwag ka nang tumuloy dyan sa team building na yan kasi sabay tayo magdi-dinner mamaya para i-celebrate yung promotion mo sa trabaho. Ikaw na nga itong niyayaya ko eh. Ay, mahal, huwag ka naman ganyan. Pagbigyan mo na ako. Sige na, kahit mamayang gabi lang, please. Ilang beses ko bang uulit-ulitin sa'yo na hindi ako sang-ayon dyan sa team building na yan, ha? Hirap mo namang umintindi. Ikaw tong hirap umunawa eh. Mahal, I'm sorry pero pagod na ako sa pagiging clingy mo. Palagi ka na lang ganyan. Isang gabi lang naman yung hinihingi ko sa'yo. At kailangan kong gawin to para magpag-good shot sa mga kasamahan ko sa trabaho. Parte ng trabaho ko yung makipagbabutihan at tsaka makilala yung mga coworkers ko. Eh di sana all katrabaho mo. Abalang-abala ka dyan sa pagpapagood shot sa kanila habang ako dito, eto iniitsapwera mo. Eh bakit ba kasi lahat ng kilos ko minamasama mo? Eh kasi malamang sa malamang may babae ka. Kaya kating-kati ka sumali dyan sa team building na yan. Alam mo, saka na lang natin pag-usapan to kapag hindi ka na nagkakaganyan. Pareho lang tayong mapapagod kapag pinagpatuloy pa natin tong usapan na to. Sige Ay na. hindi, Leon, hindi. Wala na tayong dapat pag-usapan pa kasi mukhang nakapag-desisyon ka naman na eh. At yung sinasabi mong magdi-dinner tayo bukas? Kumain kang mag-isa mo o mas mabuti pa, ayain mo na lang yung mga katrabaho mo. Total, sabik na sabik ka naman makasama sila, di ba? Sobrang nagtampo ako kay Leon nang ituloy pa rin niya ang pagpunta sa team building kasama ang mga katrabaho niya.
At dahil nga doon ay hindi na rin natuloy ang balak naming i-celebrate ang promotion niya. At habang tumatagal, Papa Dudut, ay lalo ko ring nararamdaman na parang lumalala ang sitwasyon. Simula kasi nang ma-promote si Leon ay mas nabawasan na ang oras na magkasama kami. Unti-unti ring nawala ang dating saya ko sa relasyon namin. Dahil pakiramdam ko ay hindi na niya naibibigay sa akin ang atensyon na hinahanap ko mula sa kanya. Simula nang ma-promote si Leon ay naibibigay naman niya sa akin ang lahat ng pangangailangan ko. Pero kahit anong pilit kong intindihin ang sitwasyon ay hindi ko pa rin maiwasang magtampo. Kasi hindi lang naman pera ang kailangan ko sa isang lalaki. Kung hindi ang buong oras niya, ang kanyang atensyon at ang kanyang pagmamahal. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, habang abala si Leon sa trabaho, ako naman ay madalas na nasa apartment lamang mag-isa. At isang araw dahil sa sobrang pagkabagot ay naisipan ko mag-register sa isang dating site. Para kahit papaano ay may makausap naman ako. At doon ko nga nakilala si Julian. Aaminin ko na agad akong nagwapuhan sa kanya. At habang tumatagal ang pag-uusap namin ay lalo ko siyang nagugustuhan. Bukod sa magaan siyang kausap ay napakabilis din niyang mag-reply sa mga mensahe ko. At dahil doon ay ramdam na ramdam ko na mahalaga ako sa kanya at may taong nagbibigay sa akin ng atensyon na matagal ko nang hinahanap. Habang patuloy kaming nagkakausap ay unti-unti kaming naging mas malapit sa isa't isa. At dumating pa nga sa punto na hindi na rin maikakaila na may namagitan sa amin. Sa mga panahong yon, Papa Dudut, alam kong mali ang ginagawa ko. Pero pinili ko munang ilihim ang lahat, lalong-lalo na kay Leon. Mahal, nandito na ako. Mabuti naman at nakauwi ka na. Kumain ka na ba? Di pa nga eh. Sandali lang ipagluluto kita. Di na, mahal, wag na. Bakit? Maganda ka, kakain tayo sa labas. Ano ba naman, Leon? Gagastos ka pa eh. Wag na. Ayos lang naman sa akin yun kasi day off ko naman bukas. Buong gabi tayong pwede mag-date ngayon. Diba? Yun naman ang gusto mo. Pagod ako. Maupo ka na lang muna dyan, ipagluluto na lang kita. Mahal naman eh. Minsan na nga lang tayong lumabas, tatanggihan mo pa ako. So utang na loob ko pa sa'yo ngayon na binibigyan mo ako ng kakarampot na atensyon mo? Mira, alam kong may mga pagkukulang ako sa'yo. Kasi sobrang abala ako sa trabaho. Pero ginagawa ko naman lahat para sa atin Para sa future natin. Hindi na nga kita pinagtatrabaho kasi gusto ko maging komportable ka. So ngayon nanunumbat ka naman. Anong gusto mong palabasin? Napalamunin mo ko? Ganun ba yon? Alam mo, kung pwede ko lang sana hatiin ang katawan ko para maibigay ko sa'yo yung atensyon na gusto mo. Matagal ko nang ginawa eh. Pero hindi. Kaya nakikiusap ako sa'yo. Sana naman, wag mong pairalin yung galit mo kasi nahihirapan din naman ako. Kung ako sa'yo, lumabas ka na lang at ayain mo yung mga katrabaho mo. Total, subsub ka na rin naman dyan sa trabaho mo, di ba? Lubos-lubusin mo na. Iwanan mo na lang ako dito sa apartment kasi habang tumatagal, mas lalo na ako nasasanay na wala ka sa tabi ko. So ano gusto mo mangyari? Iwanan ko yung trabaho ko para lang maibigay ko sa'yo lahat ng oras at atensyon ko? Ganun ba yon? Ewan ko! Hindi ko na alam. Naguguluhan na rin ako basta ang alam ko lang, hindi na ako masaya sa setup natin. Mahal, I'm sorry. Sorry kung napagtaasan kita ng boses. Alam ko namang hindi madali itong sitwasyon natin para sa'yo eh. Pero ang gusto ko lang naman, maintindihan mo. Ayokong pulutin tayo sa kangkungan balang araw. Kaya nga, pinagbubutihan ko yung trabaho ko eh, di ba? Kaya nakikiusap ako.
Sana lawakan mo naman yung pag-intindi at tibayan mo yung loob mo. Kasi dadating din ang araw na mabibigay ko din sa'yo ng buong buo yung oras at atensyon ko. Oo. Mahal, saan ka pupunta? Matutulog na ako. Pagod na ako. Kung nagugutom ka, may fried chicken pa dyan sa ref. Ilagay mo na lang sa microwave para may makain ka. Inaamin ko na ang totoong dahilan kung bakit unti-unti akong nanglalamig kay Leon ay dahil kay Julian. Na nakukuha ko ang atensyon na matagal ko nang hinahanap. Pero kahit na ganoon ay hindi ko pa rin magawang hiwalayan si Leon dahil na ibibigay niya sa akin ang komportableng tirahan at lahat ng pangangailangan ko. Pero tulad nga ng sabi ko ay hindi naman pera ang solusyon sa lahat ng bagay. May mga pagkakataon na kahit kumpleto ka sa material na bagay, may kulang pa rin sa puso mo. Kaya kahit alam kong mali ay tinuloy ko pa rin ang pakikipag-ugnayan ko sa iba. Nang mga panahong yon, sa chat at mga tawag pa lamang kaming nagkakausap. Pero aaminin ko na habang tumatagal ay lalo ako nasasabik na makita ko siya ng personal, Papa Dudut. Sira ka talaga. Pero alam mo, babe, sa totoo lang, hindi na ako makapaghintay na makita ka ngayong Sabado. Ako rin. Huhulaan ko. Siguro mas gwapo ka sa personal, no? Naku, hindi rin. Pero ikaw, naku sigurado ako, mas maganda ka sa personal. Ikaw talaga, hindi naman. Napaka-bolero mo talaga kahit kailan. Uy, totoo kaya. Hindi ako marunong magsinungaling, no? Teka, siya nga pala. Saan mo ba gustong makipagkita? Sa restaurant? Sa coffee shop? Ikaw bahala, sagot kita. Ano ka ba naman? Hindi mo naman kailangang magbayad sa first date natin kasi may pera naman ako dito kahit papano. Ay, anong wag na wag mong gagawin? Sagot kita, babe. At hindi ako makakapahig na maglabas ka ng pera sa first date natin. Ang sweet mo talaga. I love you. I love you too. Anyway, pag-iisipan ko muna kung saan tayo magpa-first date. Ite-text ko na lang sa'yo kung saan tayo magkikita ngayong Sabado. Ha? Okay, ikaw bahala. Excited na ako, babe. See you soon, ha? See you soon, babe. I love you. I love you more. Mahal, nandito na ako. Sige na, bye. Mabuti naman nakauwi ka na. Mahal, sino yung kausap mo? Bakit mo tinatanong? Hindi na ba ako pwedeng makipag-usap sa mga kaibigan ko ngayon? Mag-isa na nga lang ako dito sa apartment, pinagbabawalan mo pa ako. Teka, sandali lang. Ba't ang init-init agad ng dugo mo sa akin? Wala naman ako sinasabing pinagbabawalan kita. Tinatanong ko lang naman kung sino yung kausap mo. Pues sa susunod, wag mo akong tatanungin. Kasi yung pinakaayaw ko sa lahat yung pinapakialaman ako. Teka, mahal, kumalma ka nga muna. Hindi eh. Alam mo kung ano yung tinatawag sa ginagawa mo? Invasion of privacy. Yun. Teka, bakit? Masama na bang magtanong ngayon? Hindi. Pero alam mo kung ano yung masama. Yung pinaparamdam mo sa akin na kontrolado mo ko at hawak mo ko sa leeg dahil ikaw ang sumasagot sa lahat ng mga gastusin natin. Ano? Pambihira. Ikaw lang ang nag-iisip ng ganyan, Mira. Ni minsan hindi ko sinumbat sa'yo lahat ng mga ginawa ko kasi sariling kagustuhan kong buhayin ka at bayaran lahat ng mga kailangan bayaran dito. Wow! Hindi ka pa pala nanunumbat sa lagay na yan ha. Halos ipinagduduldulan mo na nga sa pagmumukha ko na ikaw tong bumubuhay sa akin. Sige na, pwede ba? Pagod na ako, Mira. Sandali lang. Nakikipaghiwalay ka na ba sa akin ha? Hindi sa ganun. Kung ganun, bakit ka pagod ha? Ano ibig sabihin nun? Pagod na kasi ako sa ganitong klaseng siste. Gabi-gabi kong pinagdadasal na sana unawain mo naman ako kahit konti lang. Pero habang tumatagal, parang mas lalo lang akong nabibigo sa gusto kong mangyari. Alam mo, itulog mo na lang yan. Sigurado akong pagod ka lang sa trabaho kaya kung ano-ano na lang ang naiisip mo. Sige na. Pagluluto na lang muna kita na makakain para matapos na to at makapagpahinga na rin ako. Pagkalipas ng ilang araw ay nagpaalam ako kay Leon. Sinabi ko sa kanya na makikipagkita ako sa isang childhood friend at pumayag naman siya. Pero ang hindi niya alam ay
Si Julian na pala ang pupuntahan ko. Natuloy ang pagkikita namin noong Sabado at gaya ng napag-usapan namin ay hindi ko maikakaila na sobrang gwapo niya sa personal. Noong time na yon ay hindi ko talaga pinagsisihan ang pakikipag-relasyon ko sa kanya ng palihim. At habang nagkwekwentuhan kami ay palagi niya akong napapatawa at napapangiti. At habang lumalalim ang aming usapan ay mas lalo kong naaalala ang lahat ng pagkukulang sa akin ni Leon. Mas lalo ko ring nagustuhan ang pagsama ko sa kanya nang ikwento ko ang sitwasyon ko. Hindi niya ako inuusgahan, sa halip ay mas inuunawa at iniintindi niya kung bakit hindi ko pa magawang hiwalayan si Leon. Grabe. Nang mga panahong yon ay ramdam ko ang pagtanggap at pag-unawa niya. Palihim ko na lamang na ipinagdarasal sa Diyos na sana hindi matapos ang araw na kasama ko siya dahil tuwing nasa tabi ko siya ay mas lalo ko lamang nararamdaman na sa wakas nawawala na ang lahat ng trauma ko kasi nandiyan na ang isang bagong lalaki para punan ang lahat ng mga kulang sa buhay ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Habang tumatagal ay mas lalo lamang dumadami ang mga alibay ko kay Leon kung bakit madalas akong lumalabas. Minsan sinasabi ko na nakikipagkita ako sa mga kaibigan at minsan naman ay sinasabi kong naghahanap lamang ako ng trabaho para malibang naman ako kahit papaano. Pero ang totoo niyan ay ginagamit ko ang oras para makasama ko si Julian. Aminin ko na may mga kakaibang adrenaline rush and thrill akong nararamdaman tuwing nagkikita kami ng patago at habang tumatagal ay mas lalong lumalalim ang aking pagsisinungaling kay Leon. Isa sa mga araw na hindi ko makakalimutan ay yung araw na pumunta kami sa isang motel papadudot. Doon ko naramdaman na totoo ang pagmamahalan namin sa isa't isa. At tuwing magkaharap kami ni Leon, hindi na ako sabik sa atensyon at oras niya. Kasi nga tulad ng sabi ko, kay Julian ko na nararamdaman ang lahat ng saya, pangunawa at pagmamahal na matagal ko nang hinahanap sa isang lalaki. Mira, ano to ha? Sandali lang, bakit pa pinapakialam mo ng mga damit ko? Wala na ba talaga akong privacy sa apartment na to? Ilalagay ko lang sana sa washing machine yan. Kasi gusto kitang pagsilbihan. Pero bakit ganito yung amoy ng damit mo? Ha? Anong amoy? Huwag mo akong pinaglololoko, Mira. May nanggagaling na matapang na amoy dito sa damit mo. At alam kong hindi pabango ng babae to. Bakit ano bang alam mo sa mga pabango ha? Umamin ka nga sa akin. Niloloko mo ba ako? Nasisiraan ka na ata ng bait eh. Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Kaya naman pala. Kaya naman pala ano? Kaya siguro madalas kang lumalabas ng apartment kasi nakikipagkita ka sa lalaki mo. Ano, tama ba ako? Ano ka ba naman, Leon? Hindi porket lumalabas ako ng apartment, ibig sabihin nun ay nanlalalaki na ako. Pero nung hindi ka lumalabas-labas, palagi mo akong kinukulit at masyado kang clingy sa akin eh. Pero simula nung kung saan-saan ka na nagpupunta, biglang nagbago lahat ng yun. Aba malamang! Palagi kang busy sa trabaho mo at palagi kang walang oras sa akin. Kaya natural lang na magkahanap ako ng ibang pagkakaabalahan ko. At yun mismo ang gusto kong malaman. Mira, ano ba talagang pinagkakaabalahan mo habang wala ako dito, ha? Magsabi ka nga sa akin ng totoo. Kasi yung pinakaayoko sa lahat, yung niloloko ako habang nagpapakihirap ako sa trabaho. Sinabi ko naman na sa'yo, di ba? Kung hindi ako nakikipagkita sa mga kaibigan ko, naghahanap ako ng trabahong mapapasukan. Sa tingin mo ba hindi ko alam yung ginagawa mo, ha? Huwag mong nililihis ang usapan. Hindi pa rin nun may papaliwanag yung matapang na amoy na nanggagaling dito sa damit mo. Ano? Ba't di ka makapagsalita? Ha? Nagpapakahirap ako sa trabaho para sa atin, Mira. Para mabigyan kita ng magandang kinabukasan at para mabigay ko sa'yo lahat ng gusto mo. Utang na loob!
Rinding-rindi na ako sa panunumbat mo sa akin. Gusto mo ba talaga malaman ng totoo, ha? Oo! Sawang-sawa na ako sa kakarampot na atensyon na binibigay mo sa akin. At malas mo lang kasi nakahanap na ako ng lalaking hindi katulad mo na walang pakialam sa akin. Sinasabi ko na nga ba eh! Lumayas ka! Ano? Narinig mo ako! Minsan mo na akong niloko at hindi na kita bibigyan ng pagkakataon para lokohin mo ko ulit! Pwede naman talaga ng pagmumukha mo para baliktarin ako. Gusto mo lumayas ako? Oo! Eh sige! Total sawang-sawa na rin naman ako sa katulad mo na wala nang ibang inatupag kung hindi puro trabaho, trabaho, trabaho! Eh di maghanap ka ng lalaking walang trabaho! Nang sa ganun makuha mo ang atensyon na matagal mo nang gusto! Sinasabi mong kakarampot lang ang atensyon na binibigay ko sa'yo? Eh bakit? Ni minsan ba binigyan mo ako ng kakarampot na konsiderasyon? Hindi naman di ba? Kaya tigilan na natin to, Mira. Umalis ka na habang may natitira pa akong konting respeto para sa'yo! Hindi ko lubos akalain natatapusin ni Leon ang relasyon namin ng ganon na lamang. Pero siguro'y mabuti na rin na nangyari yon dahil sa totoo lang ay matagal ko na ring nararamdaman na hindi na ako masaya sa relasyon namin. Kaya pagkalabas ko ng apartment, agad kong tinawagan si Julian at nakiusap kung pwede muna akong makitira sa kanya. Pero sinabi niya na nakikitira lang din siya sa pamilya niya. Kaya napilitan muna akong makituloy sa mga kamag-anak ko. Nang mga panahong yon ay patuloy pa rin kaming nagkikita ni Julian at paminsan-minsan ay halos gabi-gabi rin kaming nag-uusap sa telepono. Masaya ako tuwing kasama ko siya pero hindi pa rin nawawala ang stress ko dahil wala akong trabaho. Hindi rin naman ako matulungan ni Julian sa pera dahil sabi niya ay hindi rin kalakihan ang sinasahod niya. Kaya humingi muna ako ng tulong sa mga kamag-anak ko para sa mga pangangailangan ko. Sa sobrang bigat ng pinagdadaanan ko noon ay laking pasasalamat ko na lamang. Nang isang gabi ay tinawagan ako ni Julian at niyaya akong makipagkita sa isang restaurant, Papa Dudut. Nako, babe. Thank you talaga niyaya mo kung kumain dito sa restaurant, ha? Sobrang stress na talaga ako nitong mga nakaraang araw. Kaya sobrang malaking bagay talaga sa akin na niyaya mo ako dito. Sige lang, umorder ka lang dyan. Ako nang bahala sa bill natin mamaya. Oh, the best ka talaga kahit kailan. I love you. Nga pala, may isa pang dahilan kung bakit niyaya kitang makipagkita sa akin ngayon eh. Naku, mukhang seryosong-seryoso ka dyan, ah. Ay, huhulaan ko. Siguro magpo-propose ka na sa akin, no? Julian, babe, ano ka ba? Tigilan mo nga ako. Alam mo naman na yung ayoko sa lahat, yung sinusurpresa ako, di ba? Hindi. Hindi yun. Ha? Mira, ang totoo niyan. Ito na yung huling gabi na makikipagkita ako sa'yo. Ano? Sandali lang, Julian. Prank ba to? Seryoso ako, Mira. Pero hindi kita maintindihan. Anong huling gabi? Anong hindi ka na makikipagkita sa akin, ha? Hindi ko alam kung paano to sasabihin sa'yo eh. Kaya didiretsuhin na kita. May pamilya na ako, Mira, at nagdududa na yung asawa ko na nangangaliwa ako. Walang iya ka. Niloko mo ko? Mira, I'm sorry. Ang dami-dami kong isinakripisyo para sa relasyon na to, Julian! Ang dami kong tiniis at pinagdaanan para lang makasama ka! Mira, tumigil ka na. Ang daming tao, nakakahiya. Huwag kang mag-eskandalo dito. May mas lalaking eskandalo pa ba sa ginawa mo sa akin, ha? Paano mo nagawa sa akin to, ha? Minahal kita! Minahal kitang hayop ka! Napakawalang kwenta mo, klaseng lalaki! Mira, parang awa mo na. Tumigil ka na, ha? Baka mamaya may maka-video pa sa atin at makita pa ng pamilya ko itong pinagagagawa mo. Pinaikot mo ko at pinagmukha mo kung tanga, manluloko kang hayop ka! Huwag mo akong pagsasalita na parang ang linis-linis mo. Ha? Kung tutuusin, nagloko ka rin naman, ha? Hindi ba niloko mo rin yung boyfriend mo? Nagawa ko yun kasi minahal kita! Sabihin mo nga sa akin ang totoo. Ni minsan ba minahal mo rin ako, ha? Sa lahat ng mga pinakita mo sa akin. Alin doon ang totoo, ha?
Mira, aaminin ko na nag-enjoy ako sa mga ginawa natin. Pero hindi ko ipagpapalit ang pamilya ko para sa panandaliang saya. Lalong-lalo na ngayon na nagsususpecha na yung asawa ko sa akin. Kung tutuusin nga, kasalanan mo rin naman to eh. Kasi panay ang tawag mo sa akin. At nang dahil dun, pinagdudahan na tuloy ako ng misis ko. Kaya sige na, tapusin na natin to bago pa lumaki tong gulo na to. Napakawalang yamong hayop ka. Sinabi mo sa akin noon na nakikitira ka lang sa pamilya mo. Pero hindi ko lubos akalain na yung tinutukoy mo pala ay sarili mong pamilya. Pagbabayaran mo tong ginawa mo sa akin, Julian. Mira, alam mo kung hindi ka titigil dyan sa kakasigaw mo, aalis na lang ako. Total, nawala na rin naman ako ng gana kumain. Papadudot iyak ako ng iyak ng gabing yon habang pinagsisisihan ko ang lahat ng naging desisyon ko. Doon ko tuluyang na-realize na marami akong sinayang at pinakawalan kapalit ng panandaliang saya at ginhawa sa pakiramdam ko. Sa ngayon ay nakikitira pa rin ako sa mga kamag-anak ko at nakahanap na rin ako ng trabaho. Hindi man kalakihan ang sahod pero kahit papaano ay nakakatulong na rin ako sa mga gastusin sa bahay. Sa ngayon po ay single ako at sa tingin ko ay matatagalan pa bago ako muling pumasok sa isang relasyon. At habang lumilipas nga mga araw ay mas lalo kong napagtatanto na hindi pa talaga ako handang magmahal muli. Walang perpektong relasyon pero mahalaga na kilalanin muna natin ang sarili natin. Pati na ang mga trauma at insecurities na dala natin bago tayo pumasok sa isang relasyon. At sa ganitong paraan, papadudot, may iwasan nating makasakit ng taong walang ginawang mali sa atin. At kung sakaling dumating ang panahon na magkakaroon muli ako ng love life, at kapag tuluyan ang naghilom ang mga sugat ko mula sa nakaraan, makakaasa po kayo na magpapadala muli ako ng sulat sa inyo. Muli maraming salamat po sa pagkakataong ito at sana po ay mapili po ninyo ang kwento ko, More Power, and God bless po sa inyong programa. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Mira. O ikaw, kabarangay, kumukulo rin ba dugo mo? Pwede kang mag-iwan ng comment sa ating comment section.